Big good news, nagsalita na. Raffy Tulfo tumistigo kay VP Sara takeover na sa palasyo na bunyag na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Philippines Trending News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito kasing may survey pa may survey. Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan na reaksyon walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay, mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Banat Bay. At syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang Banateros, mga katunay, at isa dyan ang idol natin na si Banat Bay. Ipagpatuloy natin. Na si Lacson daw, ay si ano daw, si Raffy Tulfo Si daw Raffy. ay nasa patas na daw ni VP Sara Duterte. Alam mo, bago tayo mag-usap-usap, meron po akong tanong. Kayo ba'y nakasubscribe na? Kasi kung hindi pa kayo nakasubscribe, naku po, half of your life is being missed by you. Kasi marami tayong mga balitang ilalabas ngayong linggo na ito, kaya subscribe po kayo dahil sasabog po mga balita ngayong linggo na to. At pag hindi ko kayo nakasubscribe, naku po, at kung kani-kanino kayo nakasubscribe, baka fake news yan. Kasi tayo, mga kababayan, nang itataga ko talaga yan, hindi tayo magpe-fake news dito. Kaya dito, sigurado kapag sinabi ko, totoo yan. At Ayan, pag kaya kay Banat Bay tayo talagang lagi natin sinusubaybayan din yan. sinabi ko, mangyayari yan. Tabla ng pagtapatin sa isang presidential pre-election preference survey sina Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo. Ang survey kinumisyon ni Senator Migs Zubiri. At nakatutok si Chino Gaston. Sa Pulse Asia Survey na isinagawa noong February 27 hanggang March 2 na kinumisyon ni Senador Juan Miguel Zubiri, tinanong ang mga respondent kung sino. Eto naman ito magtataka ka, bakit si Zubiri ang nagkomisyon? Kung saan ngayon napapabalita na iaakyat na yung impeachment sa Senado. Kasi out of nowhere nagkomisyon ka lang. Ano interest mo? Hindi ka naman wala ka namang plano tumakbong presidente unless mayroong nagsabi sa iyo. I don't think merong ibang nagsabi sa iyo. Unless napagkasunduan ninyong mga senador, tara mag-commission nga tayo, tingnan nga natin kung talaga bang malakas si VP Sara Duterte, mananalo ba talaga to? Kasi pag nanalo to, delegates tayo pagdating ng 2028, di ba? Ang kanilang iboboto sa one-on-one at tunggalian ni Vice President Sara Duterte at ilang piling kandidato sa pagkapangulo. Kung magtatapatan daw si Duterte at si Senador Raffy Tulfo, tabla ang kalalabasan ng resulta. Parehong 46% ang kanilang nakuha sa survey. Kung sina Duterte at dating Vice President Leni Robredo ang magtutunggali, 51% ang nakuha ni Duterte habang 43% ang kay Robredo. Kung sa pagitan naman ni na Duterte at Senator Bam Aquino ang laban, 55% ang pumili kay Duterte habang 32% kay Aquino. Tinanong din sa naturang survey. Kita nyo yun? Kita nyo yun? Sandali lang yung kay Senator Raffy kasi sa totoo lang, no? Para sa akin, sa akin hindi pa sapat si Senator Raffy para tumapat kay VP Sara. Sa totoo lang. Kung sakasakaling magkakaroon ng tunggalian yung dalawa kahit one-on-one. Siguro hindi naman natin sinasabi dito na makukulelat si Senator Raffy. Sigurado din naman na may laban si Senator Raffy kahit papaano. Pwedeng medyo dikit, medyo malayong dikit, pwedeng ganon, dikit, basta yun na yun. Kasi alam naman natin si Senator Raffy, kilalang tao. Hindi lang bilang politiko, hindi naman siya nakilala bilang politiko Nakilala siya bilang doon sa mga tumutulong sa mga naagrabyadong tao, doon sa mga programa niya. Siyempre, yun din ang tumatatak sa mga tao. Na kung sakasakaling maging presidente to si Senator Raffy, baka mamaya yung mga pagtulong niya sa tao ay magtuloy-tuloy lalo. 'Di ba? Pero meron din naman na negative na mga balita kay Senator Raffy. Ganun yan. Kahit kay VP Sara, meron din namang mga negative Pero para sa akin kasi, kung pag-uusapan natin dito, siguro maaari sa Luzon,
maaari magdikit sila. Pero sa totoo lang, Luzon, ang Visayas, Mindanao, lalo na ang Mindanao, hindi natin alam kung talagang iigkas o tataas si Senator Raffy doon. 'Di ba? Hindi natin alam. Siguro kung dito ka lang kukuha ng survey sa Luzon, maaaring yung survey baka maging patas eh. Maging patas tuloy, maging pantay. 'Di ba? Maging pantay siya. Pero kung sakasakaling sa Luzon, Visayas, Mindanao, medyo maiiba ng konti yan. Yung Oh. si hindi talaga gusto ng tao mga dilawan, yung mga pinklawan eh. Alam mo kung ba, ito ako sariling ko lang ho ito Sarili ko lang ho itong opinion. Bakit pumantay dito si Tulfo, si Raffy? Kasi sa mas madami pa rin talaga ang Luzon. Alam naman natin na talaga namang malaki. Yun yung sinasabi ko. Yung sinasabi ni Sir Banat Bay, mas marami pa din ang Luzon. Kung sa Luzon, Kung sa Luzon. Question mark yan si Senator Raffy sa Visayas at Mindanao. Lalo na ang Mindanao, napakalaki din yan. Kasi Senator Raffy. Yan, hindi natin pwedeng i-deny yan kasi yung programa niya nga malakas talaga eh. Yung nagawa ng kanyang programa. At saka yung kausap niya kasi masa. Yan yung DNE. Gaya nga nung sinabi ko, hindi nakilala si Senator Raffy bilang politiko. Nakilala si Senator Raffy sa pagtulong sa mga tao, sa mga programa niya. Kung baga may attachment siya sa taong bayan. Kaya nga nakikita natin nanalo si Senator Raffy nang ganun lang kadali. 'Di ba? Kasi kung ikaw meron kang attachment sa tao, once na kumandidato ka, mananalo ka ng ganung kadali. 'Di ba? Yan yung hindi masyadong nakikisali sa politika. Yan yung ang sikmura muna yung kanilang inaatupag. Kaya alam mo, tama yung diskarte ni Senator Raffy dito. Hindi ko sinasabing tama si Senator Raffy. Pero tama yung diskarte niya dito na hindi siya nagsalita. Hindi siya nakisali sa gulo. Kasi dahil dyan, tumaas siya. Ayun kita nyo, nag-46 siya. Pero kung papansinin nyo yung mga political opponent ni VP Sara Duterte, hindi nakahabol. Kung sina Duterte at dating Vice President Leni Robredo ang magtutunggali, 51% ang nakuha ni Duterte habang 43% ang kay Robredo. Yan, gaya niya kay Leni. Kasi si Leni naman kasi, hindi naman masyadong attachment sa mga tao yan eh. Kahit sabihin natin naging Vice President siya eh. No, hindi naman siya ganun ka-attach sa mga tao. 'Di ba? Hindi katulad ni Senator Raffy. Kaya, ganun. Kung sa pagitan naman ni Duterte at Senator Bam Aquino, ang laban, 55% ang pumili kay Duterte. So ibig sabihin, yung mga dilawan, kanina yung pinklawan, si Leni, mababa pa rin. Si Bam Aquino, mababa talaga. Lalo na yung Ontiveros nyo, tsaka si Remulla. Oo. Hindi, tsaka ito si Bam kasi wala din namang masyadong attachment sa mga tao, alam natin eh. Hindi katulad nila Senator Raffy. Gaya nga na sinabi ni Sir Banat Bay, 'di ba? Kung si Leni nga sa ganyang survey hindi lumalagpas kay VP Sara at yan na Bam Aquino na yan. Kung tutuusin, mas kilala si Bam Aquino kaysa kay Hontiveros, kaysa kay Trillanes. Mas may tiwala yung mga tao sa kanila. Pero nakita nyo naman, hindi rin sila umaangat. 'Di ba? Lalo na nga naman yung iba. Kung ako nailagay doon, pabubura ko na lang yung pangalan ko eh. Kung gano'n na nakuha ko, pabubura ko yung pangalan ko. Ako magkukomisyon, burahin niyo yung pangalan ko. Habang 32% kay Aquino. Tinanong din sa naturang survey kung ang tunggal. Tingnan nyo to, Ito yung lahat na. Alam mo, magtataka ka dito Mantakin mo kung sa survey ko, lumalabas ako na 1%, ayan 1, okay? Sabihin mo, handa na akong maging presidente. Siguro ko si Remulla, sinasabi niya, handa na ako maging presidente sa sarili ko. Pero ang taong bayan, hindi pa siya handang iboto. Kahit ito si Ontiveros, handa na ako maging presidente sa sarili ko. Pero ang taong bayan, hindi handa para sa'yo. Sakit nun, no? Tipong ikaw handang-handa na, pero yung tao hindi handa sa'yo. Kasi sa mga news, ang kanilang binabalita,
si Raffy Tulfo at saka si VP Sara Duterte pantay. Pero eto, mabuti pa yung GMA. Eto, I mean, pag tama palakpakan, pag malibanatan dito, sinabi ng GMA Ilabas nila, number na one. lumaki ang agwat. Ayun, Ay sa pagitan ni Duterte at 5 iba pang kandidato. Dito, nanguna pa rin si Duterte. Lumaki ang agwat niya kay Robredo na pumangalawa. Di ba yung iba atat ibalita yan? Dati na, kumonti na lang ang agwat mula ni kay VP Sara Duterte at saka kay Robredo. Pero at least dito, Yan, pinakita nila, malaki pa rin ang lamang. pinakita na lumaki ang agwat ni VP Sara Duterte kay Leni Robredo. Sa Yeah. ibang news, wala. Lalo na sa news ng mga oligarch, wala yan. Ang focus nila na kay Duterte tsaka kay Raffy Tulfo. Oh. Pero makikita ninyo dito, kawawa naman si Risa tsaka si John Vic, no? Sila kaya nagsasabi lagi, handa na ako maging presidente. Tayo na dapat sinama nyo si Torre tsaka si Trillanes. Mantakin mo kung nandiyan si Trillanes tsaka si Torre. Zero. Alam mo, matatalo talaga ang kalaban ni VP Sara Duterte sa pataasan ng ihi. Kasi pataasan sila ng ihi eh. Sino ba talagang tatakbo sa atin? Nangangarap si Risa Ontiveros. Ang ina 2%, mangangarap ka. Hayop. Ang ina-addict ka lang. Kumbaga magsasayang lang sila ng pagod sa eleksyon. Kasi Diyos ko naman, si Risa, hindi naman natin alam kung ano ang pumasok sa isip niya para tumakbo siyang presidente. Alam naman natin na hindi good image ang naibakat niya sa mga tao. Bad image. Diba? Hindi magandang exposure ang nangyari sa kanya. Diba? Kung ano yung pumasok sa isip mo, bakit lumakas ang loob mo na tumakbo bilang presidente? At nakakasigurado ka ba na ikaw ang mananalo at iboboto ng taong bayan? Parang nangyayari dito, pampagulo ka lang eh. Si Remulla din, hindi natin alam kung ano pumasok sa isip kung ba tumakbo. Kaya may panahon pa, maaga pa naman eh, malayo pa naman yung eleksyon eh. May panahon pa para magsi-atras tong mga to. Kung ang ilusyon mo manalo ka. No, ilusyonada ka kung ano. Hindi ko alam kung sabog ka ba. Hindi ko sinasabing sabog si Risa. Ang sabog lang, ang mag-iilusyon na mananalo siya kung may 1 o 2% siya. Hindi ko sinabing sabog si Risa, hindi ko sinabing sabog si John Vic, pero yung taong lulong lang sa droga, yun lang ang mag-iilusyon na makakaabot ka at mananalo ka sa porsyentong 1 or 2% ka. Ito to. Ito nga, ito, walang biro. Tingnan nyo ha, panoorin pa natin. Hindi kasi baka iniisip nila, baka mamaya ma-impeach si VP Sara, si Leni hindi naman tumakbo, si Raffy Tulfo hindi tumakbo, si Pam hindi tumakbo. At least silang dalawa ni Remulla, si Risa at si Remulla, tatakbo. Baka sila na lang yung maging, tatakbong presidente. Diba? Baka yun ang iniisip nila. Sina Tulfo, Aquino, Senador Risa Ontiveros at DILG Secretary John Vic Remulla. Sabi ni Zubiri, siya ang nagbigay ng mga pangalan sa kinumisyon niyang survey. Quarterly raw ito gagawin para makita kung sino ang nangunguna at kinukonsidera talaga ng publiko para sa... Parang ito yung ginagawa ni Zubiri, parang nakikiramdam siya. Kailangan nating makiramdam kung sino yung nagiging number 1 para alam natin kung saan natin ilulugar yung sarili natin. Para hindi tayo basta bira ng bira. Mamaya bumira tayo, magdesisyon tayo ng kay VP Sara ng hindi maganda eh. Tapos siya pala yung nagiging number 1, wasak tayo. Parang yun yung nakikita ko dyan sa pa-survey na yan. Hindi yung para makita kung sino yung number 1, hindi. Para malaman mo kung saan ka lalagay. Kung saan ka mag-neutral. Utak din ni Zubiri, no? sa 2028. Sabi ni Zubiri, ibang mga pangalan naman ang isasama sa susunod na survey. Asahan na raw na maglalabas ang Pulse Asia ng mga survey kaugnay sa mga posibleng kumandidato sa 2028 presidential at vice presidential elections. Magpapatuloy raw ito para mas mabasa nila ng maayos ang political landscape habang papalapit. Weird di ba? Bakit magpapa-survey ito si Zubiri? Bilang isang senador, lalong-lalo na ngayon, ang pangit ng basa na yan. Kasi nung una lumabas to, wala pong
sinabi ko sino yung nagpa-komisyon. Una lumabas to sa One News napanood ko. Yung tatlong Duterte haters doon, napanood ko, sinabi nila na pantay na daw si Rapi, tuwang-tuwa sila. O tapos sabi na kesyo daw may habol talaga, ganyan-ganyan. At hindi nila sinabi kung sino yung nagpa-komisyon. Eto ngayon, ewan ko kung nabuking ba ito o inamin talaga na si Zubiri. Bakit? Tama-tama yung impeachment packet na sa Senado kung makakuha sila ng boto at di sila makinig sa warning ng INC. Eleksyon. Sabi ni Pulse Asia President Ronald Holmes, masyado pa raw maaga para malaman kung ano talaga ang kahihinatnan ng eleksyon. And layo-layo pa ng eleksyon. The shift in terms of preference, I don't think it's meant to condition minds. I don't think surveys even condition minds of people closer to an election. So I will dispute that mind conditioning effect of surveys. Si Tulfo nagsabi ng wala siyang balak tumakbo bilang Pangulo. Final answer, wala po akong balak na tumakbo as President sa 2028. However, I believe I'm doing very well as Senator and I can do a lot more as Senator. Therefore, Pakinggan natin yung buong maganda yung statement niya dito Alam mo, Tama yung desisyon ni Senator Raffy na hindi siya tumakbo. Ayan, narinig na rin naman natin na sinabi ni Senator Raffy dati yan na hindi siya tatakbo bilang presidente. Kumbaga, nandiyan yung maiisip niya na sayang lang ang oras Kasi mas maganda na yung ginagawa niya sa Senado. Kumbaga, mas maganda pag igtingin niya pa yung experience niya sa politika. 'Di ba? Mas maganda yung ipakita niya muna kung anong meron siya sa pagiging senador. Marami pa namang pagkakataon, maaga pa. 'Di ba? Hindi nakikita natin kay Senator Raffy Tulfo na hindi siya nagmamadali. Hindi katulad ng iba nagmamadali. Kaya kita mo pag nabundol, tikwas. dito sa part na to, pupurihin ko to Hindi, totoo kasi sabi ko sa inyo, pag tama palakpakan, pag mali banatan Maganda yung sinabi niya dito and somehow, sana maging ganito yung iba. Ibigay nyo na kay BP Sara Duterte ang 2028. Wala talaga kayong pag-asang manalo. Latest survey lang kung saan, kung nag-one-on-one with BP Sara, 46% type na kayo. well, una sa lahat, buong pakumbaba, ako po yung nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala pa akong balak na tumakbo as President sa 2028. However, I believe I'm doing very well as Senator and I can do a lot more as Senator. Therefore, maasahan niyo, re-electionist ako sa 2028. Even if Yun. mataas ang number niyo sa survey, that will not change your mind, sir? No. Bakit po? Bakit, sir? Kinukulit talaga ng media I'm very happy as Senator, like I said. So, ba't pa ako aakyat? Yung mga media, gustong-gusto talagang tumakbo siya kasi Oo, gustong-gusto talaga na kitang-kita mga Duterte haters siya mga yan Na totoo lang. Kaya pinipilit kinukumbinsi. Buti, alam mo, Senator Raffy, dahil dyan, saludo ako sa Kasi tama yung sinabi niya, I'm doing good as a senator. Oo, Kasi remember, nandun na siya yung heart ni Senator Raffy, I'm not saying hindi siya karapat-dapat pero not now. Ang kanyang damdamin talaga nandun sa mga masa. Kaya nga yung focus ng pagbanat niya, yung mga nasa masa, tungkol sa kuryente, tungkol sa immigration, tungkol sa ganyan. Kasi nandun siya Yun yung kanyang porte. Nandun yung kanyang puso. Di ba? Iba kasi ang leading the nation. Oo, Magkaiba iba, yun. iba. You have to be a visionary. You have to be pangkalahatan. Mag-isip. Iba ang diskarte sa nation. Eto, kung yung mga details, sabi nga, dito siya magaling Dito ako nakakagawa na maganda. Yun na sinabi niya, I'm doing good as a senator. Why would I go for a national? Tama siya dyan. Tsaka mas mabigat yung pasanin ng pagiging presidente ng Pilipinas. Alam naman natin yan. A perfect answer. Parang sa Miss Universe. Tsaka ayos na nandito na sa pagiging senador. Nakikita ni Senator Raffy. Ito yung ko Ito yun, nandito ako nakakagawa ng mas maayos Mas nakakagalaw ako ng mas maganda. Nagagawa ko yung gusto ko. Mas nakakatulong ako. Tsaka sinasabi nga dito is marami pa namang pagkakataon. Hindi lang naman ngayon. Kasi itong mga taong nagpipilit kay Senator Raffy na tumakbo siya bilang presidente, ito lang naman yung mga naghahanap ng pantapat talaga kay BP Sara Yung talagang haters talaga ng mga Duterte. Diba? Yung talagang ayaw naming maupo si Sara Duterte ikaw, Senator Raffy, ang taas-taas naman ng survey mo, bakit hindi ka tatakbo? Yung tipong sinasabi niyang ayaw niya na, pero pinipilit niyo pa. Diba?
higher office. And then I don't want to commit the same mistakes that others committed. Mga elected officials, first term pa lang sila. And then after first term, tumatakbo agad sila sa higher office, so higher position, and they fail. Sir, kahit kung magkaroon ng clamor for you to run. Yan ang may I utak. don't think so. Final answer na yan, sir. Na Final answer. Yun. Sir, what if mas makakapaglingkod kayo as president? Pero na kung Talagang pinupukpok talaga nila eh. No? lingkod as senator, di ba? Yun! Bayan tayo. So, yun yun. Pero mas malawang, sir. Hindi naman porket presidente ka, mas makakapaglingkod ka eh. Kahit naman senador ka, kahit nga mayor ka, kahit barangay chairman ka eh. Kung gusto mo maglingkod sa taong bayan, makakapaglingkod ka eh. Mas maraming sakit sa ulo. Yun. Ay, may sagot yan. Totoo yan. Mas ka na sa survey kay VP Sara. Mas kinawabot pa hanggang langit. Talagang hindi. Marami naman dyan eh. O, nandiyan naman si Oh, di ba? Ayan, alam mo, maganda tong sinabi niya eh. Actually, sinabi rin niya ni Senator Erwin. Sinabi rin ni Senator Erwin yan at sabi niya, ilabas nyo na kaming magkapatid. Dito na kami sa Senado. May ginagagawa kami. Hindi totoo. Ako, sabi ko sa inyo, wala ako sa kulay. Hindi ako yung kung ano kulay. I mean, there are senators na kaya dyan. Hanggang dyan. Go ka lang dyan. I-push mo yan. Maganda yung ginagawa mo. Huwag ka nang mangarap tumaas pa kasi marami nangyayari na Failed lang eh. lumalagpak. Oo. Di ba? From gusto kagad umangat. Kasi, Saka ang ganda-ganda ng record mo, masisira lang. 'Di ba? Yung mga sinimulan mo, mawawala. naging successful. Tama naman eh. Okay din yun. Nangarap kang umangat kasi naging successful ka dito. Pero minsan kasi, hindi pa napapanahon. Oo, kumbaga tsempuhan dapat. May Nasa panahon tamang yan. tsempo. Ngayong panahon na to, 2028, kay BP Sara Duterte na yan. Tapos na ang eleksyon. Huwag lang majikin ng chairman ng COMELEC. Yun lang. Panalo na yan si BP Sara Duterte. Matik na yan. Kanya na yan 2028. Ibigay nyo na yan sa kanya. Mauubos lang pera ninyo kung kayo ay lalaban dyan sa 2028 election. Hindi nyo kakayanin. Lalo na ngayon. Dahil ako, positive ang tingin ko. Alam mo kung bakit? Sabi nila, magbabago pa yan kasi may impeachment pa. Mas lalo na. Sa totoo lang ako tatanungin ninyo Hindi ko sa kinukontra yung INC, pero kung sa tatanungin nyo, gusto ko umabot sa Senado eh. Bakit? Pag umabot sa Senado, lahat ng ipinipresenta nila, lubog. Kaya nga, Tsaka talaga pag umabot sa Senado, bloodbath na. yung sinasabi ng INC sa mga congressman, huy, that's a favor to you. Alam niyo yan. Ito, let me talk to you mga congressman. Makinig kayo sa akin Makinig kayo na mabuti. Alam nyo na ipinupolitika lang si BP Sara Duterte. You know it in your hearts. Alam nila yan. Alam nyo yan sa puso ninyo, pinupolitika si BP Sara Duterte. Okay? Kung alam ninyong pinupolitika si BP Sara Duterte sa puso ninyo, the wise decision is not to sign. You know why? Ibig sabihin, lahat ng ipipresentang ebidensya sa Senado, it's all about politics. Sa politics yan. At ladies and gentlemen, pagdating sa politika at sa korte, magkaiba yan. Tsaka huwag nila iisipin yung present. Ang isipin nila yung future. Kung ano ang mangyayari sa kanila sa future, kung ano yung magiging desisyon nila. Kailangan talaga mag-isip yung mga congressman na magsasign. Kung ano ba, may maganda bang maidudulot sa akin yung pagsasign dito. Yung mga nagsign ba nung una, ano ang mga nangyari sa kanila. Mas maganda meron silang ganun eh. Magkakaroon ka ng option sa sarili mo. Magkakaroon ka ng iisipin mo kung tama ba o mali ang desisyon mo. Kung ano yung kahihinatnan mo in the future. 'Di ba? Hindi yung kung ano yung makukuha mo ngayong present. Pag pumasok na sa korte, yari yan sa mga magagaling na abogado. Sunog lahat ng mga ebidensyang peke. At makikita ng taong bayan yan. Lalagpak yan sigurado pagdating sa Senado. 100%. Itataya ko itong channel kong ito. Lalagpak sila sa Senado. Bakit? Palpak lahat ng ebidensya. At alam niyo yung mga congressman, palpak lahat ng ebidensyang pinresinta. Madriaga, palpak lahat. Yung sa AMLAC, palpak pa rin. Feeling ko nga makukulong pa yun dahil sa ginawa nila Palpak talaga lahat. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Philippines Trending News. At syempre, natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Banat Bay.
Kayo mga katuna, yan ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out.